Praise. Hallelujah. May buntag ka na ito, may igsoon. Ito i-greet daw atong matag katapa daw, bi. May buntag. Good morning. Ani akita karon ni kabuntagon. Ulay lain tong tuyo, tumong og tuyo kung di pasidunggan nato atong ang Dios. Amen. Ning kabuntagon atong pasalamatan ang Dios Amahan nga naghatag ka nato kanunay o kahigayunan nga makasimba pa kita, no? Makapangalagad pa kita. Bisan pa niini nagkadaiya nga mga kasinatian maigsuon nga dili maayo. But still ang Ginoo no maayo, amen. Busaw lay rason maigsuon nga di nato siya daygon, di nato siya simbahon, di nato siya pasalamatan. Kay kini pa lang daan natong ginhawa maigsuon kung tagaan ni kanang pintador gani sa Ginoo, di jud ta kabayad. Amen. Manang bless kay ta maigsuon labaw sa tanan. Iya kitang mga pinili, no. Wala pa kita naapata sa taguangkan sa atong ginikanan, sa atong inahan gipili na taniyang daan. Dili lamang gipili, no, gitawag ta niya aron mga lagad kaniya. Busa ni kabuntagon maigsoon di nato kawangon ang kahigayunan nganong naakita karon. Anong gitagaan kitag kahigayunan sa Dios? Kini tanan grasya lamang niya, no? Nakabaro kita tibok semana siya nagamping, siya tibok semana siya nagsupply, nagsustain sa matag usa kanato sa kusog bisan sa mga nasinati nato nga kainit sa panahon. Na di na gyud nato matugkad, no. Labi na gyud sa atong nasinatian karon. Gani karon kabuntagon buntag pa sayo. But nakasinati na kita kanang kalimuot. But kini maigsoon dili na to isa pa yan, no? Mas atong tinguhaon nga matagbo ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ma-feel na to iyang presence. Amen. Ug ning kabuntagon ako kamo giawhag sa pagpanindog ug diha sa inyong namatangan mga igsuon, mamalandong kita sa kaayo sa Dios, no, sa matag adlaw sa tibok semana unsa iyang gibuhat sa atong matag usa ka kinabuhi. Ngano ani kita naga-exist, no? Kasi tumong og tuyo nganong niata karon. Ato kanang pamalandongan maigsoon, atong pasalamatan ang Dios. But before ana maigsoon adto kita sa pagdayeg, mamalandong kita og mga itagpasaylo. Pinasayod kita ni atong paglakaw ning landong sa langit maigsoon sagad yun ta mapakyas. Ug atong kaugalingon, atong katakos, atong abilidad ang tan-awon di ta makakabot sa standard sa Dios, who is perfect. Amen. Busa ning kabuntagon magaduol kita diha uban ang pagpaubos, mga itagpasaylo, mga itapaghidlo sa makausa pa sa hamili nga dugo ni Ginoong Jesus. Hallelujah. Precious God, O God, holy and righteous God, come before your presence with humble hearts, O Lord God, knowing that you are perfect. You are perfect, God, whom we are serving. Cleanse us once again with the precious blood of Jesus from all guilty conscience. Lord, forgive us. And then, Holy Spirit, O God, fill us once again with your presence. Use us as a vessel of your own. Use us mightily. Ning kabuntagon nila. Ani kami, we desire to worship you. And thank you, Lord, for thy forgiveness. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Uban ni ako maigsoon diri sa pagbasa sa Hebrewanon, sa Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. Ingon diri sa Bisaya. Busa maigsuon may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya ang alang kanato ang usa ka bag-ong agianan. Usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Dolo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisbis na hinluan gikan sa konsensya.
nga sad-an ug sa lawas nga hinluan pinaagi sa tubig nga putli. Laygon ang pulong sa Dios ning kabuntagon maigsuon. Mitulo ka punto ato ang isgutan karon. Giingon diri number 1, most holy place, no? Labing balaang dapit. Kung diin asa ang presensya sa Dios, no? Ang kanang giingon po diri nga tabil o curtain nga nagseparate ka nato sa katawhan o ngadto sa Dios nga labing balaan. Ug dili basta-basta nga makasulod sa iyang presensya maigsuon kay nasayod kita, no? Nga tanan nga nakasala luwad-an sa himaya sa Dios ug ang kabayaran sa sala mo ang kamatayon. Kung kita nga makasala dili ta basta-basta makaduol sa presensya sa Dios nga usa ka balaan nga Dios. Busa nagiingon diri pinaagi, no, sa dugo ni Jesus. Itangtaran, no? Ikan kaniadto karon sa umaabot, no? Nahinluan na. Tanan nga mga magtotoo nga muduol diya sa presensya sa Dios, pinaagi sa gabuhat na Ginoong Hesus iyang sakripisyo, no, sa iyang pag-ula sa iyang dugo nito sa cross. Kitang tanan nga nituo, nahinluan na, napasaylo na. Amen? O nag-reconcile na ngadto sa Amahan. The blood of Jesus represents a sacrificial death and atonement for sin. No, nagtabon sa sala ug nagpauyo, no, sa bag-ong kasabutan tali sa Amahan ug sa katawhan, no, once and for all sacrifice. The sacrifice of Jesus was much greater than the other sacrifices, no, nga gibuhat because it is perfect and final, no. It motivates by love. Tungod sa gugman, una ni Ginoong Hesus ngadto sa Amahan ug ngari kanato iya kining gibuhat ang pagsakripisyo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Maigsuon, Christ is enough, amen? No? Nothing will be added sa iyang sakripisyo. And nothing can be added gayud sa iyang sakripisyo. Busang ato lamang karon maigsuon uban ang pagtahod. Muduol kita diha sa iyang presensya, no? Kay kining tanan nga atong nadawat gasa lamang ang kaluwasan, no, pinagi sa grasya sa Amahan sa matag usa kanato. Nga sa ato sa kaingon ko pa. Ang atong kaugalingon, atong basihan sa pagduol sa iyang presensya, sagad yun ta maigsuon. Mahagbong tungod makasala kita. But because of Christ did on the cross, nahimo kita maka-access, no? Nahimo kita, nakagabaton kita kagawasan nga makasulod sa iyang presensya. Salamat sa Dios sa iyang gibuhat. Busa ni mga igsuon ning atong kapanahonan karon, padayon kita. Padayon kita sa pag-alagad kaniya. Di nato ibali-bali kung unsa pa man ang atong mga kasinatian, focus kita diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Christ is enough. Amen. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Father God, thank you so much, Lord, sa imong gugma. Nga mo nagtukmod ka ni mo, Lord, nga Lord kami, Lord. Imong luwason, o God, imong sakripisyohan, o God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We exalt your name on high, O God. We praise you and we worship you on high, O Father God in heaven. Thank you so much, Lord, sa imong love sa matag usa kanamo. Thank you, O God, sa kapasayloan, sa among mga kasalanan, O God, sa paghinlo, sa makausapa, sa among mga kasalanan, sa among mga guilt, O God. Thank you so much, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God, ning kabuntagon, magaduol kami diha kanimo sa pagsimba kanimo. Sa pagpasalamat, pagdayeg, O Diyos, tungod angayan kaning tanan, O God. But Father God, once again, please forgive us and cleanse us once again with the precious blood of Jesus that shed on the cross of Calvary. Cleanse us, O God, from within, from all guilty conscience, O God. Lord, thank you so much, O God. Hallelujah. Thank you for the love. Thank you for the forgiveness, Lord. Thank you for the reconciliation, O God. The justification, Lord. Nga kami unta angayan, Lord, ilansang sa cross. Apan imong gibuhat, Lord, imong gitubos kami, O Diyos. Sinang paagi, O God. Ang imong dugo lamang, Lord. Your blood, Lord Jesus, the only thing acceptable to the Father. Kaya ikaw mismo, O Diyos, nakita nimo ang Diyos Amahan nga wala ni desire sa mga halad, sa dugo, sa mga mananap. Ug wala niya kini kahimuti. Ikaw nagboluntaryo sama sa imong giingon sa Hebrews 10 verse 5 to 7. Here I am. Willing ka mo sakripisyo tungod og alang ka na, O Diyos.
Thank you so much, O Lord Jesus, for loving us so dearly. Hallelujah, hallelujah. Oh, gracious God of heaven, we praise you. Atong awitan, atong buhi nga Diyos mga igsoon. Ato kining awito na kinasingkasing ato kaniya. Atong ihalad, atong mga kaugalingon sa pagdaig, pagsimba, ngadto lamang kaniya. Hallelujah. Thank you so much, Lord. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Yes, hallelujah. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who stand? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who stand? Yes, oh God, thank you for the blood of Jesus that cleanses. Thanks to your grace, we are here. It's by the blood of the Lamb. Into your presence we enter. Only by grace can we stand. Not by your human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins, oh God. Amen, Lord. Truly, Lord, we cannot draw into your presence, Lord, apart from your grace, oh God. Hallelujah. Cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who stand? Thanks to your grace, we
Hallelujah. Through your grace, O God, na maka-access kami, O God, diya sa imong trono, O Diyos, the Holy of Holies, O God. Thank you for the blood that cleanses, the blood that forgives, the blood that restores, the blood that reconciles. God, thank you so much. And all glory belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Padayon ta magsuon sa pagdaig magsimba nga to sa atong buhi nga Dios. Di nato ikaula no ang pagdaig nga to kaniya, ang pagpakpak, ang pagsayaw, ang paglukso tungod wala na ulaw si Ginoong Hesus sa pagbalansang sa cross tungod og alang kanato. Amen. Atong mga salayang giguban dito sa cross. Amen. Busa ato siyang dahigon, ato siyang simbahon, ato siyang awiton. Awitan nato siya. Amen. Without reservation. Hallelujah. Praise you, Jesus. Nagapaha ang kalipay ko, nagapaha ang kalipay ko. Si Hesus Kristo ang manluluwas ko, nagapaha ang kalipay ko, nagawas ang kalipay ko. Nag-aawas ang kalipay ko. Si Hesus Kristo ang manluluwas ko. Nag-aawas ang kalipay ko. Di kapungan ang kalipay ko. Hallelujah. Amen. Kapungan ang kalipay. Yes, Lord. Si Hesus Kristo ang manluluwas ko. Di kapungan ang kalipay ko. Kapungan nga mo kawayak ko. Di kapungan nga mo pakpak ko. Di kapungan nga ulukso, kapungan nga ulukso ko, kapungan nga ulukso ko. Si Hesus Kristo ang manluluwas ko, di kapungan nga ulukso ko, di kapungan nga masayaw. Hallelujah. Yes, Lord, ako kang sayawan, O God. Sayawan nato siya mga igsoon. Ikalipay nato ang pagdaig kato kaniya. Kapungan nga sayaw ko, sayaw sa kalipay. Amen. Diha sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Diha sa Ginoo, kay punta ang Diyos, daigtan niya. Malipay ang kasing-kasing. Hallelujah. Pakpak. Hallelujah. Sa Ginoo, pakpak na magsun sa kalipay. Diha sa Ginoo, daigong ta ang Diyos, mudaigtan niya. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mulukso. Yes, Lord. Diha sa Ginoo, mulukso ta magsun. Mulukso sa kalipay, diha sa Ginoo, daigong ta ang Diyos, mudaigtan niya. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Musinggit, hallelujah. Diha sa Ginoo, musinggit, hallelujah. Diha sa Ginoo, daigong ta ang Diyos, mudaigtan niya. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Daigong ta ang Diyos, mudaigtan niya. Malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Lord. Nagpasalamat kami, Ginoo. Yes. Hallelujah. Yes. Aga. Panhiganing kalibutan. Amen. Yes, Lord. Muna imong tumungog tuyo, Lord. Ani kaning kalibutan. Para makabaton kami kauluwasan o Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Ayo mo, dili mahitukngan
ang kaanyat mo. Noong Diyos na labing gamhanan, labaw ka sa tanan, angayan kang pasalamatan. Wata ang among mga pagday. Amen. Hallelujah. Ingon sa mahumot nga insinso, kay nabadiha sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Duwata ang among mga pagday. Ingon sa mahumot nga insinso, kay labadiha sa imong trono. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka pagsimba. Hallelujah! Himayaon imong ngalan o Diyos. Among ituboy among ngalan o Diyos sa kahitasan o God. Oh, we praise you, Jesus. You are the way, the truth, and the life, O God. Idya lamang kanimo, O Diyos, ang imong ngalan labaw sa tanan, O God. Imong ngalan, O Lord, ana ay kaduugan. Diya sa imong ngalan, O Diyos, ana ang kaluwasan. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name, O God. We exalt you and high, O Lord. Thank you, God, for this wonderful opportunity, Lord, nga makasimba kami diya kanimo, O Diyos. In these trying times, O God, ang uban, Lord, wa na'y kahigayunan, O Diyos. Pasalamat sa imong gihatag sa matag-o sa kanamo, O God. Busa mga igsoon, di nato kawangon kining kahigayunan nga gihatag. Kanato, buhi pa kita, naay kusog. Naay kahigayunan, naay kagawasan labaw sa tanan. Sa pag-alagad, padayon ta ang mga alagad nga to kaniya. Ang sama sa giingon diri sa Psalm 70 verse 4, let all those who seek you rejoice and be glad in you. And let such as love your salvation say continually, let God be magnified. How great is your name, O God. Dako gamhanan ka nga Diyos ang mong gialagaran. Diya kanimo ana ang tanan, ang among kaluwasan, tanan nga niya kanamo, tanan namong gikinahanglan diya kanimo. Itungod ikaw ang Diyos, ng labing gamhanan, nagmugna sa langit ug sa yuta, tanang butang, makita ug dili makita. Bisan ang among mga kinabuhi, O Diyos, ang among gininawa, O God, ikaw ang tinubdan ning ini. Diya sa imong kamatayon, O Ginoong Jesus, nakabaton kami og kinabuhi. Di lamang kinabuhi sa karong presente nga kinabuhi. Kundi diya sa imong giharian sa walay katapusan. Thank you, O God. Hallelujah. We praise you, Lord. Praise you, Jesus. And creation suddenly articulates with 1,000 thanks to live on Christ. Then from north to south and east to west, with her Christ be magnified. Hallelujah, so God. Where the whole earth echoing His eminence, His name will burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, with her Christ be magnified, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Christ be magnified.
Jesus. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice, 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. If trust in transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you in your rise. And returning in glory with all the angels and the saints. My heart will still be singing, and my song will be the same. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified to the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Lord Jesus. Thank you for the blood that cleansed, Lord. We praise you, Lord. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you healed me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne, build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has to sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Wash me white. Thank you, Jesus, you have
worship our living God. Let's worship Lord Jesus. He's the only way to the Father. He's the only way to the presence of our Father in heaven. Oh, we praise you, Jesus. In His name we are safe and secure. Praise you, Jesus. Lord. Glory and honor belongs to you alone, the Father in heaven. It's worthy of glory, it's worthy of honor, and worthy of power and of praise. Hallelujah, Lord Jesus. We glorify your holy name. We magnify your holy name, O God. Oh, we worship you. We exalt your name on high. We belong, God, in heaven. You are seated at the right hand of the Father God. You are great mediator between the Father and us. You are the way, the truth, and the life. You are the chief shepherd of our soul. O glorious God of heaven, our great Jehovah, the great I am. You are Jehovah Rapha, our greatest healer, our Jehovah Shammah, the God who will be with us forevermore. You are Jehovah Jireh, our greatest provider, our Jehovah Nissi, the God our banner, our Jehovah Tsidkenu, the righteous God, our Jehovah Ra, the chief shepherd of our soul. Blessed be your name, O God. Be magnified in this place, Lord. Be magnified in our lives, O God. Be magnified in this church, O God. Be magnified in this country, Lord. Hallelujah. You are forever exalted. Hallelujah, Lord. Yes, O God. You are holy and righteous, God. You are holy and magnificent, God. Our dearest Father, everlasting God. The God is the creator of heaven and earth, the sole controller of the universe, the creator of the ends of the earth. Glory and honor belongs to you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light.
His name. Glory be to your name, Lord Jesus. Hallelujah. Atong pagpakan atong buhay nga Diyos. Pagpakan nato siya mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for visiting us here, Lord God. Ikaw mong special nga visitor ning kabuntagon. Kang tanang kadungganan, O Diyos, ang magiampingan pagbalik diha kanimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Ug ang tanan magaingon og amen, amen. Atong pagpakan atong Diyos, amahan mga igsoon nga ni akaron ning kabuntagon. Hallelujah. Thank you, Father, for the freedom of worshiping you. Freedom of serving you, God. Ning kabuntagon kung adunay first time fellowship ning dapita, ipatas daw inyong kamot. Aduna ba? Isa wala? Eto o. Isa tunga. Aduna ba? Praise God. Adunay isa. Dire. Naa. Wala. Brad, amo kang invite, no? Di sa tubangan, amo ka lang awitan, no? Kumustahon. I-welcome, no? Sa gugma ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Magsuon na atong i-welcome, atong igsuon, no? Ipabati na to ang gugma ni Kristo. No? Na mag-flow, gikan kaniya, ngarikan na to, nga to kaniya. Praise the Lord. Hallelujah. Atong awiton, Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Magsum, nagtindog ta atong ampuan atong bisita ning kabuntagon. Atong stretch out atong right hand ngadto kaniya. Father God in heaven, thank you, Lord. Sa kakalag imong gidala ning dapita, O Dios, aron makiguban ka namo into fellowship with you, Father God. Thank you, Lord, sa nag-invite kaniya. And Father God, ikaw magapanalangin, Lord, gikan karon ug sa unahan pa, O Dios, ikaw makiguban kaniya, magapanalangin kaniya, magaguide kaniya, mag-lead kaniya, Lord. Diha sa imong sa kamatuoran, O Dios. Diha sa pagsimba sa espiritu kamatuoran, O God. Lord, padayon ka, Lord, magkupot mag-amping kaniya kung isang ginasugdan karon. Nagapanghinaot kami, Lord, nga yakin ning tapuson uban sa imong grasya, Ginoo, sa iyang kinabuhi. Continue to preserve his life, O God. Padayon ka, Lord, panalangin kaniya sa aspeto sa iyang kinabuhi, O Diyos, uban sa iyang pamilya nga representahan, O God. Thank you, Lord, kaniya, O God. Continue to bless him and pour out your blessing upon him, O God. And thank you, Lord. Entrust everything unto you in Jesus' name. Amen. Pwede na ka makabalik. Karon magpabilin ta magtindog atong i-welcome ang matagusa atong ilamanuhon atong kumustahon. Hallelujah. Atong awiton, Jesus is in me. Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us, for He loves us. Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us, for He loves us. Oh, therefore we should be one, love one another as He loves us. Oh, therefore we should be one, love one another.
Check. Amen. Mainiton nga kabuntagon sa atong tanan. No, praise the Lord. Kay wala ta nagpapildi sa kainit sa panahon. Wala ta nangadtog dagat karon. No, kay lamig kay tusmaw no. But salamat sa Ginoo sa iyang presensya. And announcement lang ug updates no last Sunday. Praise the Lord kay ubay-ubay ang nag-attend sa tuang Joint Youth Fellowship. I believe na picture dira ipakita si Michael. Salamat sa Ginoo kay even ang ato pong makaigsuunan from Katipunan. No, daghan pud ang naka-attend no even if layo sila kay wala may klase. No, so once again gina-invite nako ang tanan no nga mag-attend ta especially no karon nga summer no, sa atong Joint Youth Fellowship every second Sunday of the month after diretso sa ato ang service. And aging announcement lang po og update sa ato ang musical clinic. Praise the Lord for the approval nga gihatag sa ato ang leadership sa church. And magsugod ni siya last time akong gi-announce is ugma unta to 20 but naay mga kakulian especially sa ato ang magtudlo. So mag-start ta karong Friday. Friday, so that will be 24. No, so April 24, Friday from 9 to 4:30 or 9 to 4. No, mo na sa atong first day 9 to 4, then after that pagka Sabado na pud no alas 9 gyapon. Then depende na lang sa atong schedule nga masabutan pagka next week. No, kay wala pa gyud na plaster sa ato ang isa sa magtudlo ang iyang schedule manggod. No? So by Friday, ginauhag na cookies sa tong mga kaigsuonan nga gusto magtuon. No, mapabata man o hamtong na, no, even if mga medyo gahi nag mga tudlo diha, basta kay gusto magtuon, no, magpagamit sa tong buhi nga Dios. No, so welcome mo. No, so ato lang siya exclusively for all the church, no, nga members and goers, no, kay natay uban nga wala pa man pud. No, mag-ongoing pa tong membership by next Sunday, I believe i-announce ni pastor. No, so ginauhag ang tanan no gusto magtuon. Ari lang mo sa kuha after sa to service kay ato ang ilista no kung para natay head count daan maka-prepare ta kung unsa atong mga dapat i-prepare and especially sa mga instruments pod nga gusto ninyong tun-an. No, para ma-prepare po nato ang ato ang setup by Friday alas 9. No? Okay, so katula to announcement. So again, this will be from April 24 to May 2. May 2 is or 3 siguro ang ato ang kuan ni pagka Sunday after sa tong service mo na ato ang sa tao ani recital, no? Gamay recital nga diretso na daw paniudto na si pastor. No, depende na lang po sa atong masabutan. Okay, so kay para at least taas-taas ang ato ang panahon pod, no, dili kay hantod lang ta sa chords kundi makatugtog yun mo especially sa mga kanta no sa atong buhi nga Dios. So kana lang ug maayong buntag sa atong tanan. This song. Blessed morning everyone, mayong buntag, mayong init, no? Kanina pa lang, nasa 6 pa, pero alimuot na, no? Mao gini ang summer. Every year gini, mo agi kita og summer. So agwanta lang sa ta, kay umantay air condition. Someday, maka-aircon lang kita. Hallelujah. Now, padayon ko sa mga announcements sa gibuhat sa Ginoo o buluhaton nga andam nato nining labi na ning panahon sa summer.
Karong May 23, doon na tayo musical and healing crusade dito sa relocation site sa ilang cover court sa Barangay Magsaysay. Alas 3 ni sa hapon mag-start. Niya, worship team, unsay preparasyon, ang utana ko ni Stephanie kung naabas siya anak. So, murag mauli daw siya. So, ano sa mo mag-practice sa mga alawiton, no? Anang panahon na. Then, gingon ko atong Sunday, nga naasad tay ipanghatag pohon sa maapil. So, sa ginagmay, naatay pabaon nila pag uli sa ilang panimalay, bisan sa ginagmayng butang. So, tabangan na to ni, hinahinay ta, nga set aside aning budget para sa tong crusade. Kaya dili lang prayer, dili lang word, kundi bisan sa pagkaon, bisan sa ginagmay, no? Kaya ato nang tigumon para ato nang andamon before ta mangadto. So maghimuntag committees ani para sa pag-prepare sa mga butang gamit ba ug usa ani akong giingon nga naabatay use cloth nato nga di na kay magamit nato pero magamit pagod pero nanubra na siguro inyo okay. So dala diri kay ato nang ilahi-lahi pangbata o pangdagko. So sana katong appeal sa paghatag nato pohon, no? So karong May 23, so na lang ka bulan hapit, no? Pohon. Nya duula kinsa inyo nga duulon unsay inyong sponsor unsay inyong plano nga makapaambit mo sa inyong blessing para sa atoang krusada po. Then by June 13, 2026, atay water baptism dito sa Santa Maria, Davao Occidental. Akong itanaw ato ang papers diha nga gipirmahan na sa tag-iya. Ako basa kung unsay ilang resort, unsa nga resort na siya. Basta nga naa ni sa Santa Maria, Davao Occidental. Manggikan ta dinhi og June 12, holiday na siya para napatay time dito. Then following day, 13 na ato ikandak ang water baptism dito sa Maong Beach, Makaigsuunan. Then karon after sa service, magpabilin to nagpa-enroll last Sunday kay sugdan nato atong membership class sa 10 sessions nato starting today until June 21. Atong schedule is after service karon sa next Sunday Brother Nino kaysa man ang mapialan sa magwali puhon, so siya ang mo continue sa topic puhon o next Sunday is about Trinity, no? Mga topics ay. So sa Trilogy karon, Salvation, next Sunday, Trinity. Then sa first week of May, first Sunday ni siya, the Bible. So kining first week sa May, atong usbon ang schedule before ang service. Why? Kaya naamang good time, na may meeting, monthly meeting sa leadership. So atay di ta makagahin og oras. So katong mo-appeal karon basta first Sunday, magduha ni ka first Sundays, May and June. At mula na ang ato ang membership class nga sugdan nato mga 8:30. Okay? Natay 30 minutes before sa ato ang Sunday service. Okay? After lagi sa itong service, doon na may monthly meeting makaigsuunan. So kining membership class mao ni usa sa paraan usa ni ka kinahanglan nga mahimutang membro aron masayod ta unsay atong doktrina ni antong simbahan makaigsuunan. Sunod ana do natay exam kaya
dinhi sa akong pagtudlo dili ni vivid kaayo or dugayo nato kay ang oras labi na kay init sad kaayo. So gadabo mo ballpen, pagdamo ballpen ug wa pahulamon ta mo ballpen unya. Kay dito gid sa inyong balay una mo'y time, tagay jug time. Dito nyo i-review, dito nyo tun-an, kay dinhi mga points na lang ang ako amo ang itudlo ninyo kay dili maisa-isa kay mahutdan tas oras, no? Just imagine 30 minutes. Usbong ko sa among panahon, 3 hours na mo ni tackle ang usa ka topic mga kaigsuonan. Nakaroon 30 minutes lang. So, di enough. Pero ako nang gihimo, aron sad ka mo, dili mo maano tungod sa ato ang sitwasyon nga init sad kayo mga kaigsuonan. Di ba? Then, doon ay topic nga, roles of interpretation, ministry of the Holy Spirit, to a Christian, the gifts, church, ordinances, prayer, and giving. No? So last Sunday, i-announce na ako, ipakita nato sa screen ang mga active and inactive members o katong mga deceased nato nga mga igsuon ang ikuha na ni Lord. So na ako gibutang diha ron sa last Sunday pa na nga papel, ma-check nyo diha kung napa ba inyong names. Although may giwa nga names, naa atong mga names. Pero to naigibutang inactive, active, inactive, and deceased. So, salamat, nalipay ko nga naipipila nga na inactive at karon nibalik sila. No? So, matanggal gina, mabalik na sila sa active mabutang mga kaigsuunan. Okay. Okay, sa youth nila, salamat tong Sunday ang youth dito sa Katipunan gabi. Nagpasalamat si katong iyang youth pastor dito nga daghan daw sila diri adtong Sunday. So salamat sa Ginoo sa revival sa atong mga young people mga kaigsunan. Then last Sunday, sumasa akong announcement ni adto mi sa hospital pag-visit ni Brother Andy usa sa member sa church. Nay. Amo na yang pangos, no? Yang naong garon wa kasimba, kagawas na sila. Yang wife, no, on behalf nila, ningon sila pasalamat sila sa itong ginagmay nga tulong nila dito. No? At least maibsan ang ilahang burden sa hospital. So, naampuan na mo sila o tambagan sad kay sa to si Andot mo drive. Ingon si ingon ako nga mo drive doon is Andot morag Wayna Express, no? So, karon kalma na ni siya, day, no? So, salamat, luwas na siya, pero nagpaalim pa siya sa iyang mga samad. Salamat sa Ginoo. Then, couples fellowship, last Sunday ni sila. Okay, so, pero may gining tulo ka couples na to. So, mga couples diha, no? Join mo kay nindot kayong banding sa couples nato sa church. No? Gawas pa na kung sila giandam, mag-sharing mo, matabangan mo, kung sa burdens ninyo sa inyong married life. Oh, happy. Oh. Kuyawag symbols. Oh. Koreans na niya, mga Korean na niya. Okay, salamat sa Ginoo sa happiness sa mga couples. Then last gabi, hamong practice and prayer meeting. Last Sunday, wa ko'y picture ipakita kay taas ang atong announcement mga kaigsuonan. So karon di makaayo mo ning balik ta. Salamat sa worship team, Sister Inday, thank you. Nakalain ang inyong uniform. No? Gapula ka, uban diri, gabiyulit, no? Wa na kanima, mga limtano na, mga idaran. Kaya nakahinumdum sa rong adlaw o sa ilahang ano. Praise the Lord, sa worship team, ang atong musicians. Then sa prayer meeting, salamat sa Ginoo, no? Permi gini sila, gag-invite ko kamo. Apil mo aning pag-ampo kay dako kini kahimuan sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, sa inyong community, asa mo nabilong. So dako kini kahimuan, no? Salamat sa Ginoo, tawa. Itong mga kaigsuunan. Always, rain or shine, niya sa mga pag-ampo. Hallelujah.
Daghang tubag sa atong mga prayers mga kaigsuonan. Okay. Ano yung usa eh? Uning pamilya, waragwa ni Kasimba, no? Wa pa sila lablab kay nag-text ganina, guba nilang tricycle. Ang ina nga, diri lang kami nalay kuan, pamasahe, man mabot yung anak ra usa. Okay, niya sila gabi. Then gabi dito tas katipunan o gahapon sa hapon hantod sa alas 6 pasado. Okay, so to God be the glory. Pagpaka na to si Lord. Manindog tang tanan, agig respeto sa pulong sa Ginoo. Now, sa atong series ni Anata sa chapter 17 of the book of Acts, verses 15 to 34. So in the same manner, ato ning basahon nga mag-response kita. In verse 15, ako mag-una in Cebuano version. Verse 15. Ang mga tao nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea, uban sa tugo ni Pablo, nga paagpason sila si Silas o si Timoteo sa labing madali. 16. Busa dito sa sinaguga, nakiglantugi siya sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga mahiagi sa plaza matag adlaw. 18. Ang uban usab miingon daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus og sa pagkabanhaw. 19. Pipila sa imong gisulti nakapatingala ka na mo, buot kami masayot sa kahulugan ni ini. 21. Unya si Pablo mitindog katubangan sa konsiyo sa Areopago, ug miingon, mga taga-Atenas, nakita ko ang kamo nga mga reliyoso kaayo. 23. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga ani-ani mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. 25. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan, daanan niyang gilatid ang mga panahon ug mga utlanan sa dapit nga ilang puy-an. 27. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. 29. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala baliha sa Dios kini mga butanga, apan karon nagsugo siya sa tanang tao sa paghinulsol. 31. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga nagbugal-bugal kaniya. Apan ang uban mingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab may tungod niini. 33.
Kitang tanan, pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo usa kanila nga si Dionisio nga sakop sa konsiyo sa Areopago, ingon man si Damaris nga usa ka babae ug uban pa. May God bless His word this morning. Lord, bless your word, O God, even your servant. Use him mightily, Lord, and let your name be glorified in our midst, Lord. In Jesus we pray. Amen, amen. Let's be seated. Okay, the title of the sermon this morning, The Unknown God Made Known. Ang wala mahibawing Diyos, gipaila. Many people today believe in some kind of higher power. They may talk about God, pray in times of trouble, or follow certain traditions. Yet, many still do not truly know who God is. Diba? Tahang tao karon, kay istoryas Ginoo, mag-praise Ginoo, labi na naa sa kalisod, pero wa kabalo unsa gid ang Dios. In Athens long ago, people were very religious but spiritually confused. They even built an altar to an unknown God, just in case they had missed one. So, gihimo sila statua nga, ginganlan nila, butangan nila marka, the unknown God, to unknown God. Tungkol sa kadaghan ba? Para why ma-miss. Kami sa ganahuna, no? Maghimo ta ni para why masipyat. Ana sila ka-religious. When Paul saw this, he used it as an opportunity to reveal the truth about the one and true God. Pagkita ni Paul ani, muna yung gigamit yung sitwasyon para pahibawon nila sa tinuod nga Dios. His message reminds us that God is not meant to remain unknown. He has revealed Himself to the world. So ang Diyos mag-igsunan, di sa gusto nga until hangtod-hangtod, di sa may bawaan. Gusto siyang may bawaan gid siya diri sa kalibutan. So muna si Paul, usa kang gigamit sa Ginoo. Now, background and the setting of Athens, Greece. So usbon ko once nga asang lugar ta mo abot sa atong series, atong tik-apon yun, atong i-check yun nato ang settings, ang backgrounds para makarelate ta sa maong sitwasyon. Okay. Geographic setting, Athens is located in the region of Attica in southern Greece. It lies a few miles from the Aegean Sea, which helped make it an important center of trade and cultural exchange in the ancient world. Ay, mga pictures na isunan. Naring Athens. Oh. The city was surrounded by hills and famous landmarks such as Acropolis of Athens, the elevated center of the city with temples. Kini oh, tinuod mo yun, ay mga tourist daghang kayo. Oh. Daghan nga mga karaang building sa kaniadto pa, nga naa pa, makita pa. The temple in the middle of the Acropolis in Athens built in honor of goddess Athena. Kanang Athens gikuha na sa ilang goddess nga Athena. Na gitawag Parthenon, the temple dedicated to the goddess Athena. Okay? Then Areopagus, tawag din Mars Hill, a rocky hill where courts and public discussions were held. Muna si Paul, diya sa ni-discuss sa ilahang Areopagus, nga mo ilahang korte, diya sa bungtod, diya kining Athens, nabutang ni siya sa bundok, no? Batuon nga lugar nga nasa bukid makaigsunan. Then, historical background, Athens is one of the oldest and most influential cities in Western civilization. Napa ni on? Napa ni? Naghang tourist ani nga mo adto dito, magpa-picture gid dito. Kung mga karaan nila nga buildings. During its golden age, the 5th century BC, Athens became famous for democracy, philosophy, art and literature, architecture. Great philosophers such as, di ba, kisa Socrates, Plato,
Aristotle, made an Athens the intellectual center of the ancient world. Political situation in the New Testament period, by the time Paul the Apostle visited Athens in Acts of the Apostles 17, the city was no longer the powerful empire it once was. Nahumana ang empire ni Alexander the Great. So, yung panahon ni Paul, Roman Empire na. Athens was under the rule of the Roman Empire, but it still enjoys certain freedoms and remain respected as a center of education and philosophy. Muna ilang kapitulo, City Hall. Students and thinkers from across the Roman world came there to study. Dito mga eskwela. Kay kato Socrates, si Plato, mamuto mga karaan pa kaniya to. Nga ilahang well-known, nga educator mga kaigsuuna, philosophers. 4. Cultural and intellectual environment, Athens was known for its love of knowledge and debate. Acts 17:21 notes that the Athenians spent their time discussing new ideas. Dito sa Areopagos o sa Katigumanan, dito mag-discuss sila sa gusto mahibawan. Magdebate. Two major philosophical groups active in the city were, in Acts 17:18, una, Epicureanism. Di ba nabasa ninyo? Epicureo, sabto? Taught that pleasure and freedom from fear were the highest goals of life. So mo na teaching sa Epicureanism nga ang kalipay ra, tagawasan sa gikan sa kahadlok, nga mo ilahang goal sa kinabuhi. Kaduha nga mga philosopher ani kay tawag Stoicism, emphasize self-discipline, reason, and living according to nature. So kini patulunan sa Stoicism nga disiplina, self-discipline, reason, and living according to nature. So nature sa palibot. So mo sa ning ilahang teaching nga naatol nga nasa Areopagos na si Paul. These philosophers were among those lesson to Paul. Naminaw silang kang Pablo nga nag-discuss o nagwali. Religious environment. Athens was also extremely religious, but much of that religion was idolatry. Ay, kini lang kani mga buildings sa atong makita. According sa UNESCO, kani bitang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kini ng World Heritage nga nasa Acropolis in ancient Athens. Una, kining unang building diri is tawag ni siya the Parthenon, dedicated to goddess Athena. Kini nga building. Kaning kaduha, tawag ni siya og the Erection Temple. Kining ubos, the Temple of Athena, Nick, dedicated to both Athena and Poseidon for victory. Kaupat, Temple of Hephaestus, ancient agora, Acropolis, a small, elegant Ionic temple, dedicated to the god of metalworking. O 5 ani, Temple of Olympian Zeus, city's center. Then ang 6, Temple of Poseidon, Soenion. Malisod kayo yung mga i-pronounce ato ilang mga temples at the time. The city had numerous temples, altars, statues of many gods. One unusual altar was dedicated to an unknown god. Tungkol sa lagi sa ka-religious nila, gahimo sila og statwa nga ginganlan alang sa wa mahibawing Dios, which Paul later used as a starting point of explaining the true God. Because of the many of idols,
Because of the many idols, Paul was deeply troubled when he saw the city. Na-burden si Paul. Nasa pagsud niya sa Athens, parang kadaghanang simbahan o temple sa ilang lugar. Now, our sermon main points this morning. Una, a curious word in search of meaning. Number 2, a bold witness in a world of idols. 3, the true God who deserves our worship. And 4, the call of repentance and faith. Lastly, different responses to the gospel. Number 1, a curious world in search of meaning. Curious kining kalibutan na, kining Athens. Unsay kahulugan. Verse 19, then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, may we know what this new teaching is that you are presenting? So, mga tao dito sa sud sa ilang korte, utana kang Paul, kung saan yung bag-o ni mong gipresentar nga pagtulunan. So, searching sila. Now, the Athenians were seekers of knowledge, always wanting to hear something new. Yet, with all their wisdom, they do not know God. Curiosity is not the same as faith. Many people are interested in religion, but resist repentance. In application, our generation is also filled with curiosity, searching for meaning in science, philosophy, or success, but still missing God. Ba, nagkakayong muna giatupag, search lang sa science, philosophy, pero still missing God. We must meet people where they are and point them to the truth of Christ. Atong tagbuo ni mga tao nga searching kaayo. Labi na pag-abot sa religion. Aron sila i-lead nato sa tinuod nga Ginoo. Number 2, a bold witness in a world of idols. Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. For as I was passing through, I found an altar with this inscription, to a known God. So, di na Paul to makita yung boldness sa pagwali. But dili siya nangigo, dili niya gi-attack kini mga tawhana. Paul didn't start by condemning them. He connected with them. Bantayan na ito na kay Usaya, bata mo judge dahil ta. Kanang inyong Ginoo di mao. Kundi i-connect na to ang mga tao sa tama na Diyos makaigsuunan. He used what they already knew, their altar, to a known God as a bridge to the gospel. So si Paul nagi sa insight, bright, sa wisdom sa pag-preach sa gospel. Nangita gid siya og time kanang lugar o kanang sitwasyon na makarelate siya, makakonect siya sa mga tao nga maduol sa Ginoo. Then he boldly declared, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you. Kaya na namin marka alang sa Diyos nga wala mailhi. Ha? So si Paul yan ang isakyan. Karon ako ipailan ninyo, kining Diyos nga ngingon yung wa mailhi. Di ba? Right. So in application, effective evangelism requires both wisdom and courage. Understanding people's culture, then confronting it with biblical truth. Ba? Sama kay Paul. We don't attack the world. We reveal the truth it's missing. The God they don't know. 3, the true God who deserves our worship. God who made the world and everything in it.
does not dwell in temples made with hands. Now, ito ni. Paul describes who God truly is. Yan ang gilid sila. Kinsa ning Diyos nga tinuod. Una, Creator. He is the Creator. Verse 24a, 24, He made everything. So, Creator. O sa verse 28a, in Him we live and move and have our being. Kaniya kita nabuhi ug mao kita karon. Sa ito pa, siya naghimos tao. So, gilid nila. Kisa'y tinuod nga Diyos. Number 2, sustainer. He's a sustainer. Verse 25, He gives life and breath. So, siya nag-sustain. Unang ikaw, ako buhi pa. Gisustain niya, aron mga kaginahawa pa ta. So, ay isipa nga, may magay kumo, tamping sa kong lawas, may sagay kumukaon, kaon ko bisag unsa, di, may lawas. Ang Ginoo naghatag ato ginhawa, nag-sustain nato. Amen? Sustainer ang Ginoo. Bisa sa kalisod karon, ganun nakasurvive banta. Siya nag-sustain nato. 3, ruler. Verse 26, He determines nations and seasons. Siya nakabalo siya, determinar lang asa ta puyo, asa tang lugara, asa nga nasod ta. Kaya di ta magmahay, Pinoy ta. Sa gunaan nga itong ilong, ang Ginoo rin na sayod, anis, nahibaw ng daan. Kaya, may tayo magwalay ko ka ng bagong lugar, kay nigi akong gamiton ba? Pero maka-relate ta sa ilang kahimtang kay naasas bukid, naasas lugar, ano. Dili na sulagma, di na aksidente, diha kapuyo. Kaya tumong diha, mangita kas tinuod ng Diyos. Sa mga panahon, determine ang Ginoo, rulers siya, nag-control anak. And Father, as some of your own poets have said, we are His offspring. Gisakyan ni Paul sa ang logic na sila magbabalak, poets nila nga si Epimenides of Knossos and Aratos. Gikot ni Paul ang poets, ang balak, ang letter ni Epimenides ug si Aratos nga, as some of your own poets have said, we are His offspring. So, ang atong Diyos, amahan, kita iyang mga anak. Amen? Ikuha na to. The idols of Athens were lifeless. Way kinabuhi, di sila creator, di sustainer, di ruler, di father. Kinsam ni, sumasa kong pag-research ani, mo ni. Ancient Athens was famously filled with over 30,000 public idols and statues dedicated to various gods, described as being more numerous than people. Mas daghan pang Diyos-Diyosan kaysa population. Grabe. No? Mas daghan pang Diyos-Diyosan kaysa namuyo ng mga tao. Primary idols included, muna major nilang sikat kay nilang Diyos-Diyosan. Athena, Platones in the Parthenon. Zeus, Apollo, and Hermes. Nahilig og Hermes dia, brand. With many located on the Acropolis and in the Agora. Acropolis gani, nabungtod nga syudad. Agora, marketplace. Representing a profoundly idolatrous society noted for shrines to Olympian deities, including an unknown God. Oh, grabe. Okay, pakita niyo ning upat ka major nila nga Diyos-Diyosan. Si Athena. Athena, deity of wisdom, strategic warfare, protector, and handicrafts. Zeus,
As Zeus representing Zeus as a sky god, the god of gods. Thunder, sa tag-iya ng dalugdog. Tingog ganyan ang dalugdog. Si Zeus lawgiver and defender of Athens. 3, Apollo, representing music, prophecy, healing, and archery. Maayos ni mong pana. Ang ikaupat, Hermes. Hermes was the protector of travelers, merchants, and herds. The Hermes were believed to bring luck and protect property. So, muna yung mga idols nilang, major idols, na to apay 30,000 nga mga idols nila. Kini Jesus lang muna akong akuan sa mga kaigsuunan, dugan ako nagnudlo nga atong likayanan nato ning mag-express tag sus. Kaya usay ma-mention nato si Jesus. No, si Jesus ba nga makalitan ay Jesus ba? O si Maria Josepa. Ano? Ato na nang likayan kay usay ma-mention nato ning idol sa Greece na si Jesus mga kaigsuunan. In application, true worship is not in temples, but in spirit and in truth. Acts 17:29 in Cebuano, og sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunahon. Di nato isip-isipon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan, plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanasa tawo. Tama ni nila. Wa man ay kinabuhi. Bato, bulawan, plata. Ya, sa skill lang sa tao, maayo na mga gifted people nga maayo mo kulit, maayo mo purma, maayo mo card. Dili na to hunahunaon nga ang Diyos hinimos tao. Amen? Klaro ba, mga kaigsuunan? When we know God as Creator, Sustainer, and Lord, we will reject all false gods, whether money, muna spiritual idols, money, power, pleasure, or pride. Number 4, the call to repentance and faith. In verse 30-31, in the past, God overlooked such ignorance. Kaniya to, gipsagda na nas Ginoo. Pero karon, but now, He commands all people everywhere to repent. For He has set day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. Ang pagkadiyos-diyosan, gibaliwa na sa Ginoo sa una panahon pa masayon. Pero now, kinahanglan ka nga mag-repent sa imong pagka-idolatrous, sa imong pagka-diyos-diyosan, makaigsuunan. Mo'ni context nga no nanawag ang Diyos og repentance kay una, biyaan gid ng pagsimba og dili tinuod nga Dios. Nganuman, nakasata ang tao ana. Sa 10 Commandments, number 1 ug number 2 gina nga balaod. Chapter 20 na book of Exodus, number 1 nga balaod, you shall have no other gods before me. Number 2, you shall not make for yourself an idol or graven o images rather. Ayaw paghimo og Dios ng imong kaugalingon pinagian ng mga binuhat. So diya lang 1 and 2, number 1 and number 2. Ang number 3 ani, you shall not take the name of the Lord your God in vain. 4, remember the Sabbath day and keep it holy. 5, honor your father and mother. 6, you shall not kill. 7, you shall not commit adultery. 8, you shall not steal. 9, you shall not bear false witness against your neighbor.
10, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. But on 1 and 2, you shall have no other gods before me. And you shall, number 2, you shall not make for yourself an idol, no graven images. So morning tawag ang Diyos ani nga biyaan na hinulsulan na. Kay Sunday na ay maghukom. Kinsa man ni siya kanina banhaw way lain si Jesus Christ. God overlooks ignorance no longer. He calls for repentance. God now commands all people everywhere to repent. Why? Because God has appointed a day of judgment and has given proof through the resurrection of Jesus Christ. In application, the gospel isn't just for debate, it's a call to decision. Daghang kay mo depensa ni, pero desisyonan nato ang pulong sa Ginoo nag-auhag, repent, biyaan na siya ang dili tinuod nga Dios makaigsuon. We must turn from sin and trust the risen Lord before the day of judgment comes. Maghukman magid ang tao sa iyahang pagtuo dinhi sa kalibutan. And 5, different responses to the gospel. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered. Mga suko, nagaligo-lingo. But others said, we want to hear you again in this subject. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, sa korte, ni-believe, nituo. Also a woman named Damaris, and number of others. Ay, pipila. Nga mga Diyos-Diyosan kayo, na-convert aning wali ni Paul. Kung sa ilang reaksyon, some mock, bugal-bugal, they laugh at the idea of resurrection. Pagkadaghan lag Diyos, di mo tuog na ipakabanhaw. Sa 30,000, more or less 30,000 nga idols, wala magtudlog na ipakabanhaw. Karon na nagtudlog na ipakabanhaw. Nagmak. Nagbugal-bugal noon, kaya di sila mo tuog na ipakabanhaw. Kaya usbong ko, ang mga Grigo, bright sa tanang bright. Until now, naghahan kayong mga philosophers diha. Some delayed. We will hear you again about this. Uban sa gadwa-dua. Maminaw pa mi sunod ha, unyara mi mutuo. So, ani ba ta? Di sa kumuturon. Langil-langayon nato. Samas taga Athens. 3, some believe. Uban kanila nito, among them were Dionysius, the Areopagite, and Damaris. So naay manuo. Pasalamat ta tunay nagpanahon nagwali nato nituo ta. Amen? Di ta sama nga nagbugal-bugal ta o gilangay ba nato. But gracias Ginoo tumatik tang na-convert ta kay nituo ta. Ni-humble ta. Amen? O nagrepent ta. This shows that not everyone responds the same way to the gospel. Kaya missionaries, ikitanan mo response. Sige lang. The gospel will always bring mixed reaction. Rejection, curiosity, or faith. So our task is not to change hearts, but to faithfully proclaim Christ. Di nato trabaho pag-convert sa tao. Sultihan lang nato sila sa kamatuoran. Ginoo ray na sayod kinsay iyang pinili sa atong ginawalihan. So, conclusion. Paul's ministry in Athens teaches us, number 1, be burdened for a lost world. Amugatan unta ta sa mga tao nga religious unta. Nangita tag Dios pero wa masayod sa kamatuoran. No? O magtanaw ko ba nga grabe ka religious, luhod gikan dito tubangan padungari. Kay naalagi ilang pagtuos Ginoo. Ang uban sad mga tug mga lugar nga well known nga naay milagro,
Alam mo, anto kay musimba, managkot dito, kay nagtuo na ang Diyos dito. May gusto na maluoy ta nila, mabugatan unta ta. Ug mao ning panahona nga ato silang suginlan uban sa wisdom sa Ginoo, sa kamatuoran. Be faithful to share the gospel. Magmaniud-anon sa pag-share nimo sa gospel. Then present the true God clearly. Kaya klaruhon sa nato, kay uban, imbis makabig, natiwas na noon. Uban, na turn off na noon, kay mangigo matadayon. Mag-judge matadayon. Klaruhon nato, na masabtan gid nila ang gospel makaigsuonan. Then call people to repentance and faith. So di ni madanga ang salvation, ato lang hapu-hapon lang, doon mo sa Ginoo kay mamaayon yung sakit. Doon tas Ginoo aron maluwas ta. Na di mo sugilan nga maghinulsol sa. Daghang kayong preacher karon nga di magtandog sa repentance. Kay mahadlok ma-offend ang mga tao. Put mo niyang kamatuoran nga aton awhagon sa pagrepent ang mga tao. Dili lang sa idolatry, tagang sala sa tao makaigsuunan. Nakinahanglan magrepent gid siya. Amen? Si Lord sa pag-start sa ministry, mo ganay una niyang statement, repent for the God or the kingdom of God is near. Or the kingdom of God is at hand. Yan na. But ang iyang first sentence, repent. Mo po si John the Baptist, repent. So repentance. Kaya ang tao, dili mag-repent mo doon as Ginoo. Pride ana amo resulta. Di na kaingon nga naluwas ko tungod kay gipasaylo ko. Tungod kay ako na guni. Pero nagrepent gi ka, tinuod kang tituo ana, i-humble ka sa imong kaugalingon. Nga tungod sa grasya sa Ginoo. Then trust God for the results. Nagi-resulta ni. Ti taka-expect ang tanan, but naagi-gipilis Ginoo nila. So, the world still asks, like the Athenians, what is the new teaching? And our answer is still the same. The unknown God has made Himself known in Jesus Christ, our Creator, Redeemer, and coming Judge. Ang mga tao mamati o mangutana, kinsang tinuod nga Diyos. Sar katubag anak, kanang wa nyo mailing Diyos. May bawaan nyo na, diya kang Kristo Jesus, our Creator, Redeemer, and coming Judge. Closing challenge. Do you know God personally or just religiously? Kung tanay mong sarili, kaila ba dyan kas Ginoo o nakailala kang kay kurag relihiyon magud ni? Religious lang ko mo nang niilakos Ginoo. Ang pagkaila sa Dios personal gid makaigsuonan. Naadyo kay personal nga pakigrelasyon sa Ginoo. Dili kay religious lang ka. Musunod ng pagka-religious nimo kung tinuod jud kang naay personal encounter sa imong Ginoo. In a world full of unknown gods or idols, will you proclaim the known God, the Lord Jesus Christ, to those still searching? Now, kaniadto pang panahon Bible times, daghan yung gustong makailas Ginoo. Old Testament, salamat na siya gipili, like Abraham, Isaac, Jacob, prophets, na personal gid ang Diyos ng paila kanila. Pag-abot sa New Testament, si Jesus ang nag-proclaim. Nang ingon ang Ginoong Hesus, if you knew me, or if you knew me, you would know my Father also. In John chapter 8, verse 19. Kung makaila ka na ako, makabalo ka sa akong amahan. Kaya sa panahon ni Jesus, daghang nakaila sa Diyos sa Old Testament,
Pero di na makailas sa anak, munang di gyapon sila maluwas. Pero kung saan nila, kaya nagtuo sa Diyos sa Old Testament, pero kay gireject nila ang anak, the Son of God, useless. It's useless makaigsunan. Kasi Lord, ingon, the nasa statement, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father. Why makakita, why makaila sa ako amahan kung di siya muagi na ako. So ang basic na rin makailatas Ginoo o sa Dios, tuol ta kag Kristo. Siya ang upaila nato. Amen? Siya. Kaya nahang kayong religion sa atong mundo karon. Pero gi-reject nila si Christ. Kung nagdahom lang sila, nag-assume sila, nasakto ilang tinuhuan. Pero gi-reject nila si Lord Jesus Christ. It's useless. Because ingon ang Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except by me. So kinahanglan mo agit na niya sa itong pagkahibalo. Ako, religious ko before, bilang bulanon, pista, asang pista na, doon na sang Mayo. Ito ko na kay religyoso. Nagtuo ko kini nga mong pista is Diyos gina, tinuod gina. Basta niya nakaila ko sa Ginoong Jesucristo, dito na ko nasayon. Nga, si Kristo di ay amo pailan ako nga to sa Diyos Amahan. Jesus nang ingon kay Philip, kasi Philip utrosad ang iyang Diyos sad, Diyos po sa Old Testament. Ingon sa Ginoo, pakita ni sa Amahan, kay igo na kay na namo. See, to see is to believe. O sa itubag ni Lord. Kadugay na natong nagkuyog, Philip. 3 years na tayo nag-uban-uban sa mission. Kung makakita sa Amahan, kaya ang nakita ka na ako, nakakita na sa Amahan. So dito ta mo agis anak, si Jesus Christ. Amen? Now, kasi mag-confuse ta, kaya natay doctrine sa Trinity. No. Kaya ang Trinity, usa ka Diyos, tulo sila nagtrabaho. 3 persons makaigsunan. So ato kining buhaton, ban sa tabang sa Ginoo. Kadaghan mga tao karon nagsimba og mga Diyos-Diyosan. Atong iproklamar si Kristo aron masayod sila sa kamatuoran. Ang context sa 8 of Book of John, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dili na set you free sa inyong utang, sa inyong pagka-Diyos-Diyosan, sa inyong dili mao nga pagkaila sa Dios. Kung ako nga kamatuoran kay ang truth ana o may lain siya. John 17:17, your word is thy truth. Ang pulong sa Ginoo, mama si Kristo. Di ba? Klaro kayo? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Si Christ kana. Muna hatong ipasabot sa inahinay. Uban sa wisdom, love. Ayaw i-condemn. Kaya bulag pa di sila. Ang yawa sa grabe, may author ani. Ang yawa nag-blind sa mga tao. Wala paghimog imong Ginoo okay kina. Kamong taga-Athens la paghimo. Nya ingon tong mga unahon magkulit. Usaw atong ingahan ani. Unahunaan po sa yawa, butangin na lang sa to unknown God. Ana. But once makailata kay Kristo, yes, I am the way, the truth, and the life. Dito ta makaila sa Diyos. Subong ko, dili ta makabalo o kaila sa Diyos Amahan kung di ta mo ila sa anak. Amen? So, will you keep worshiping the unknown gods of this world? In a spiritual, gingon ko kanunay, dili lang idolatry nga butang kundi kini ay money. Karon mahal paghihapon, bisag mubaba na kunuhay ang gasolina. Next week, kung matinuod, 25 ang baba sa krudo. Pero amot lang ka, mubaba pa ka ang bugas. Mubaba pa ka
mo barato baka ang isda. Among suki taga Bansal at taga Santa Cruz, maritaw na siya lako. Sa una, daghan may pilion karon. Kana na lang si tawag anang nay paksiwon. Galunggong na lang kay barato. Isdas bato na ako. Ingon siya mahal kay sir. Kasabot kay ko ana. So, this week, madayon gikan sa 116 man karon ang krudo. Madayon ang 25 na siguro sa mga 90s ang krudo. Pero kamong naggasolina, 4 man ang inyuha. Pero taas gid ang diesel. Kita, sayod ta, ang Pilipino. Kung saka ganing gasolina, haskang paspasa silang pasaka. Pero us-us gani, tagitigihon pa. Unya, ang mga negosyante, abot lang, dili nun tanan. Kaya, dapat natay love mo kay sunan. Fame, kasikatan, power, technology. Hello. Usugin nato karon tanang tao, sa bata, may account sa Facebook. Tay, kini atong mga Diyos-Diyosan atong panahon. And also ang self, atong sarili. Kaya symptom aning Diyos-Diyosan mong sarili. So sa kaadlaw, kabaynte kang manamin. Sige kang panamin. No? Na po sa amin ibutas likod. Para manakayuhan nga gikan mo sa manana mo, pero sige na mong adto kay manamin. Diyos-Diyosan yung sarili. Hindi magsigit tag-selfie. Ako makaselfie na ko kung required sa kanami itong magpa-ID ka. Kaya sa ako, kung ganahan sa umnaong, labi nagtiguwang na ko. Pero karon, tira. Kana, sintoma na siya nga imong idol, imong sarili. So instead, or will you turn to the unknown and living God revealed in Jesus Christ? So muna challenge nato ning panahon sa atong natakal karon this morning sa panahon sa mission, sa second missionary journey ni St. Paul in Athens. I hope nga natin nakutlo ang pagtulunan nga atong i-apply sa atong makinabuhi ani atong kapanahonan. Amen? May God bless His word this morning. Manindog tang tanan. Lord, akay salamat Ginoo sa mong word nga ang Dios nga mailhi na ilhan na mo, Lord. Ikaw, Ginoong Hesus. Salamat sa pag-reveal mo kanamo. Salamat sa mga tao mong gigamit, Ginoo, na nagtudlo namo, nag-guide namo. Salamat, wa kami magdumili. Wala kami mo baliban. Wa kami maglangay-langay. Ni wa kami magbugal-bugal. Ninuwa mi humble kami. Ug miila kanimo. Ug naghinulsol kami. Ug karon salamat, Lord. Kaya ang among burden karon, daghan nami kaila. Daghan mga tao sa among palibot. Na maintain nila o God ang kontento na lang nga naslay relihiyon. Panuha kaila kinsa nga Dios. We pray. Tagay kami Ginoo og panahon. Tagay kami timing. Tagay kami idea nga amo silang malid sa tinuod nga Dios. Salamat, Lord, sa mong mensahe. Thank you, Lord. Kailamin nimo, di kay kami maayo. Tungod kay ikaw, napili ka namo. Among salvation, Lord, wag na mo na earn tungod lang kay maayo mi. Tungod lagi ni sa mong gugma, grasya namo, Lord. Kaya salamat. Salamat ting tanan. I pray, kaming mong katawhan, tabangi, Lord. Nga, Lord, amo ning ma-apply, Ginoo, nga to sa uban. Nga daghang mga tao nangita sa kinsay tinuod nga Dios. Gamita mi, Lord, uban sa imong kaalam, Ginoo. So thank you, Lord. Magkaroon, stand kami, Lord, sa kamatuoran. Dili, Lord, religiously ang among pagkaila nimo, kundi personally, Ginoo.
Salamat, Ginoong Yesus, pagpadayag mo ka namo. Nga karon ang naakasa mong kasing-kasing. Lord, salamat sa mong relasyon kanimo ukan. Ug salamat na himo kaming imong mga anak. Salamat, Ginoo, na karon tinuod bing offspring sa Father. Because we believe sa imong giingon, kinsa tong midawat bituo kaniya, gitagaan mo katugod mahimong mga anak sa Dios. Salamat, Lord, na tinuod kini o God. Dili ni poets o God. Dili ni balak lang Ginoo nga kami mga anak. Kundili tinuod ni Lord. Kay mitawat mi, mituo mi kang Kristo. O karon, itagaan mo authority o right, Lord, na mahimo kaming imong offsprings o God. Salamat ding tanan. Galay kung ka sa ulay katapusan. Panalanginan mo Ginoo matag katawhan nga ni adiri Lord. Matag usangan niya karon diri Lord. And Lord, sa pagkawas, proud kami nakailamik sa tinuod nga Dios. Ug amo gining ampingan Ginoo hangtod sa tibok namong kinabuhi. Ug amo ning isugilon sa uban o God. Thank you, Lord. I bless mo. Labi na yung panahon sa init o kainit, Lord. Sustain, O God. Ikaw may creator, sustainer na mo. We pray, sustain me, Lord. Dining krisis nga panahon, nagampo mi, Lord, ay may pasagdi. Kahit buhi ka man nga Diyos, Lord, makatabang ka kanamo, Ginoo. So thank you. Panalanginan mong tanan nga diya karon o God. Paulia sila nga naay kabusganan sa ilang mga espiritu o God. O Lord, malaumol kami nga hangtod Ginoo sa imong pag-abot. Kauban ka namo, Lord. So dahang salamat. And also thank you, Lord, sa among offering this morning. Salamat sa pagsustinar mo na kami, Lord, bisan sa kalisod. Makakaon pa, makainom pa, Lord. Pamalit pa mi Ginoo tungod kay ikaw among provider o God. So Lord, sumala ning tanan imo man ni Lord dili mi ni amo. Og nagsit aside mi Lord alang sa paghalad kanimo. Our grace giving Lord to tithes and offering o God. So thank you. Bless your people o God. Bisan sa krisis nga panahon, tagaan mo wisdom. Lord, tagaan mo opportunities o God. Na Lord, ikaw may naghatag na mo power to get wealth, O God. So bless your people, O God, physically, emotionally, mentally, and spiritually, O God. Thank you. The grace of God, the love of Jesus, and the communion of the Holy Ghost be with us all. In Jesus' name, amen and amen. Padayon ta mamarog atong awiton, atong final song. Sige na. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for your words today, O God. Imong gipaabot ka namo, O Diyos. Hallelujah. We choose to believe, Father God, what you say, what you can do for us, Lord. Praise you, Father God. Ito kinamaigsuon. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And from the best and worst of men, one change the master's plan. It's God and God's alone. God
is fit to take. The universe is strong. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire. Oh, God's and God's alone. Yes, hallelujah, oh God. Oh, God and God alone. It's fit to take. The universe is strong. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. Once again, hallelujah, oh God. Oh God and God alone is fit to take. The universe is strong. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. And God and God alone. And yes, hallelujah. Yes, Lord Jesus. We praise you, Father. Praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. For glory and honor belongs to you. In the mighty name of the Father, and the Son, and Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen and amen. God bless everyone.